ako, tayo po ba mahilig tayong gumawa ng solution ng sarili natin? Lagi tayong may plan A, tapos after ng plan A, plan B, lagi tayong may kasunod na solution kapag meron tayong hinaharap na challenge or na problema. Pero minsan, simple lang yung sagot na maisip natin na more than enough si Lord sa problema na to, more than enough yung provision ng Lord sa problema na yun. I-share ko lang po yung parang background kung paano po nagawa yung song na to. Kasi yung writer po ng song is 4 days before parang magre-recording yung song. Nagkasunog po nasunugan siya ng bahay. Tapos nakakatuwang isipin kasi after ng 4 days na yun, ni-record niya pa rin yung kantang to. Nakakatuwang isipin na paano nangyari na nasunugan ka ng bahay, yung feeling na hindi mo alam yung sunod na mangyayari sa buhay mo. Pero nakakanta ka pa rin ng song na to na sinasabi mo, Lord, you are enough para sa akin. Yung peace na binigay ng Lord dun sa writer na yun or sa composer na yun is nakakatuwang makita na nakakayanan niyang makapag-worship sa Lord kahit na ganun yung pinagdadaanan. Kaya sa umagang ito, kung meron man tayong pinagdadaanan or hinaharap ngayon, ibigay lang natin sa Lord because He is more than enough sa kung ano man yun. Tayo po tayong lahat. Let's pray po. Lord, maraming salamat. Once again, nandito po kami humaharap sa inyo, Panginoon. Lord God, nawa, samahan niyo po kami sa araw na to. Thank you, Lord, for being more than enough, for being enough para sa lahat ng kailangan naming harapin, Panginoon, Lord God. Hindi man namin alam kung ano yung mangyayari kinabukasan, pero Lord, alam namin sasamahan namin kayo and that's more than enough, Lord God. So there's nothing I can do to let you down. Doesn't take a trophy to make you proud. I'll never know more love than I am right now. Going through a storm, but I won't go down. I hear your voice carried in the rhythm of the wind to call me out. You would cross an ocean so I wouldn't drown. You've never been closer than you are right now. You are Jireh. You are Jireh, you are enough, and I will be content in every circumstance. Jireh, you are enough, Forever enough, always enough, more than enough. Forever enough, always enough, more than enough. I don't wanna forget how I feel right now. On the mountaintop, I can see so clear what it's all about. Stay by my side when the sun goes down. Don't wanna forget how I feel.
The Lord is my shepherd, I shall not want. Di tayo magkukulang sapagkat ang pastol natin ay more than enough. Sa kawalan, pagpapala mo'y lagi laang di matatakot sa panganib. Pagkat nariyan ka palagi, di matitinan sa pagsubok. Ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-ari. Pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang ating pastor, hindi magkukulang sa pagkat at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw sa pagkat at higit pa. Sapat ka sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nang mahilig pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Sa kawalan, pagpapala mo'y lagi lang di matatakot sa panganib. Pagkat nariyan ka palagi, di matitinan sa pagsubok. Ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-ari. Pagkat ikaw ay mabuti, oh napakabuti. Ikaw ang ating pastor, hindi magkukulang sa pagkakas at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw sa pagkat at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nang mahilig pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Tunay nga ang Diyos natin ay mabuti, amen? At patuloy na magwungkabaw ang pagpapala mula sa Panginoon natin. Never itong magkukulang, sapat na at higit pa ito. Minsan ba ating kantahin? Ikaw ang ating pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit. Ikaw lang sapat na Panginoon. Sagana at umapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nang mahilig pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw lang ating pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nang mahilig pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala na nang mahilig pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala na akong mahilig, Lord. Wala na nang mahilig pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. At napakabuti ng Panginoon kasi more than sa hinihingi natin, more than sa may imagine natin, ibibigay niya.
Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. Mukhang medyo hiningal ang ilan sa atin sa ating mga kantahan. Praise God po dahil tunay na siya ay more than enough sa buhay natin at beyond what we could imagine. Tama po ba? Ayan. Sige po, mag-settle down muna tayong lahat at nawa maging ready po ang ating mga puso, ang ating isipan sa umaga na ito sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang ating pag-uusapan po ay connected or continuation po dun sa topic natin last week about kay Joshua. Pero bago po yun, alam niyo po ba na anong meron pag April 9? Oh, ang gagaling students, ano? Araw ng Kagitingan. Yung araw ng Kagitingan, kaya daw yun, kasi madaming mga Filipino and American na naging magiting, matapang, kasi pinaglaban nila yung pag-ibig nila sa ating bayan, sa Pilipinas. Pero alam nyo ba, pag February, na-advance yung araw ng Kagitingan. Kasi madami sa mga lalaki, nagiging magiting. Magiting at matapang magbigay ng bulaklak, magbigay ng chocolates, ng mga pa-heart shape na candies at kung ano-anong abubot para i-express hindi yung pag-ibig nila sa bayan, kung hindi yung pag-ibig nila sa kung sino man ang kanilang napupusuan. Tama ba? Meron ba dyan naging magiting kahapon? Hoy, mga ano to, mga mapagpanggap tong mga to. Humingiti-ngiti lang. Pero alam niyo po ba, hindi lang tungkol sa pag-ibig ang dapat meron tayong kagitingan, katapangan, kalakasan ng loob. Hindi lang yan sa pagko-confess mo kay crush. At di lang yan sa paglalaban mo ng pag-ibig mo na parang me against the world, us against the world. Tayo ay tinawag din ng Diyos para maging strong and courageous. Katulad kila Joshua. At yun po yung pag-uusapan natin sa umaga na to. Yung theme po nitong series na to ay Stepping into the Promised Land. Nung una, sabi natin, meron tayong buhay na pag-asa mula sa Diyos. Nanggaling lahat yun sa Diyos, yung buhay na pag-asa natin. Pero anong part natin? Ang part natin ay maging strong and courageous para makastep tayo dun sa Promised Land na ibibigay at ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang text po natin ay sa Joshua 1 pa rin, pero magpo-focus po tayo sa verses 6 to 9. Basahin po natin. Sabi po dyan, basahin ko po sa English. Joshua 1, 6 to 9, Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swear to their ancestors to give them. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Whatever you do. Sabi pa po dyan, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will go with you wherever you go. Hayaan nyo rin pong basahin natin sa Tagalog para mas manamnam po natin yung mga salita. Sabi po dyan, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, ayon sa aking pangako sa iyong mga ninuno. Basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sundin mong mabuti ang buong kautusang ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Huwag mo ang kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Verse 9 po, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob.
Huwag kang matakot o mawalan ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Ito po ang salita ng Diyos, manalangin po muna tayo. Hallelujah, Lord. Nagpupurit, nagpapasalamat po kami sa iyo, Panginoon, dahil muli, ibinalik mo kami sa katotohanan that you are more than enough dun sa anumang circumstances ng buhay namin. We can move forward, we can go on, we can be strong and courageous kasi you are more than what we can ever imagine, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na ang iyong mga salita na pag-uusapan po namin sa umaga na to ay maging lubos, sagana, at umaapaw din po sa aming mga puso't buhay. At tulungan kami nawa ng banal mong Espiritu, Panginoon, na maunawaan po ang mensahe mo sa amin. Salamat, Lord, dahil ikaw ang patuloy na gumagabay sa amin. Ginagamit mo ang iyong salita upang turuan kami, i-correct kami, i-guide kami, palakasin kami at i-comfort kami. Kaya Lord God, samahan mo kaming patuloy at tulungan mo kami. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Ayan. So tayo po ay tinawag na maging strong and courageous. Ano po ba yung strong at ano yung courageous? So yung sa Tagalog po na version natin, nakalagay doon ay magpakatatag at lakasan ang loob. So yun po yung translation sa Tagalog, pero gusto ko pong magamit natin yung English na word. So yung strong, ano ba yung strong? Malakas. Sabi, may firmness or may power. Ibig sabihin din ng strong ay hindi madaling ma-shake, hindi nauuga, able to withstand pressure. So anumang pressure, malakas siya, nagstay pa rin. At saka steady, kahit anuman yung strain or may force na ibigay man sa kanya. Sabi naman po sa courageous, ito daw ay kahilintulad ng salitang brave, matapang, bold, malakas ang loob, facing danger without retreating. So, malakas nga ang loob. Kahit meron ng danger, go pa rin, nagmo-move forward pa rin. At saka, acting despite fear. Ito naman, kahit may takot, gawa pa rin ang gawa. Kasi nga, matatag at malakas ang loob. So, kung titignan po natin, sa original text po niyan, yung strong and courageous na word, para maintindihan po natin yung bigat nung salita ng Diyos na pag-uusapan natin. Medyo similar din naman siya dun sa mga Ingles na sinasabi tungkol dyan. Ganon din yung strong ay maging firm. Ibig sabihin, mapalakas din. So pag binasa natin, mapalakas kayo dun sa verse natin. To prevail. To be strong is to prevail. Ibig sabihin, hindi ka nga nawawala, nag-i-stay ka, nananatili ka. To hold fast, to seize or take hold. Ibig sabihin po, imagine nyo po yung strong ay parang ginigrip nyo po yung isang bagay. Halimbawa sa tug of war. Alam nyo po yung tug of war. Di ba dalawang grupo naghihilahan? Hahawakan mo yung lubid ng may lakas at may diin at hindi mo hahayaang i-let go. Pero i-let go nyo na yan, yung mga hindi para sa inyo. Yan. Pero dito sa sinasabi ng Panginoon ay gripping something tightly at hindi mo nile-let go. Yung courageous naman po, ganun nga maging bold, maging determined, maging alert and steadfast, magkaroon ng boldness or lakas ng loob sa kanilang mga aksyon. So isipin nyo naman po, yung courageous ay malakas ka internally at desidido ka dun sa gagawin mo. So kahit anong sitwasyon, halimbawa, pupunta ka ng SM, kahit hindi ka payagan ng nanay mo, pupunta ka pa din kasi desidido ka. Oh, yon. Courageous, napakatatag at lakas ng loob mo suwayin yung nanay mo. Biro lang. So isipin niyo po yung be strong na sinasabi ng Panginoon. Hold tightly pala yun, huwag mong pakawalan. Tapos yung courageous ay maging determined ka to move forward. So ibig sabihin nun, pag sinabing be strong and courageous, stand firm and move forward boldly. Magpakatatag ka dyan sa tinatayuan mo, sa pinapahawak ko sa'yo. At habang hawak mo yan,
ay lumakad ka ng may lakas ng loob. So imagine nyo po yun, di ba yung kwento ng mga Israelita, ito yung Jordan, ito sila, yung Jordan River, sa kabilang side yung Promised Land. Sinasabi sa kanila ng Panginoon, panghawakan nyo yung pangako ko at lakasan nyo yung loob nyo sa paghakbang dyan sa Jordan River at i-conquer yung Promised Land na binigay ko sa inyo. Ngayon, sa atin po, tignan natin, saan ba o kailan ba natin kailangan yung lakas ng loob at yung pagiging matatag? Makikita din po natin yan sa mga verses natin. Pansin nyo po, yung be strong and courageous, 3 times binanggit dun sa verses 6 to 9. So pag binasa po natin yan, mapapatanong ka, or ewan ko natanong nyo ba na, bakit naman inuulit-ulit ng Panginoon yung be strong and courageous? Hindi ba pwedeng sabihin na lang doon na, be strong and courageous, tapos sunod-sunod na, ano yung gagawin? Wala. Hiwa-hiwalay, 3 bagay. Saan sila at kailan sila magiging dapat matatag at malakas ang loob. Pag-usapan po natin yan at nawa ma-challenge din po tayo dito. Una, kailangan natin maging strong and courageous when we are committing to God's calling. Si Joshua, sabi sa verse 9, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Ang Joshua 1 po ay commissioning verse ng Panginoon kay Joshua. Sinasabihan na siya ng Lord, it's your time. Dalhin mo na yung mga Israelita sa ipanangako ko. Imagine nyo po yun. Yung mga small group nyo nga lang po, group sa school, group sa work, pag may group work kayo, ang hirap pasunurin. Iilang piraso lang yon, iilang tao lang yon. Siya, isang buong nation, ilang tribes ng Israel, ang dadalhin niya dun sa pinangako ng Panginoon sa kanila. Ang pagkatawag po kay Joshua ay napakabigat. So kasama po dun sa promise ng Lord ay yung responsibility. Kasi hindi naman sinabi sa kanya ng Lord, be strong and courageous, pumunta ka ng mag-isa dun sa promised land. May bit siya, may akay-akay siya, na mga napakaraming tao, iba-ibang ugali, at alam niyo naman po yung kwento sa wilderness, ano po yung mga Israelita? Marereklamo. Ang daming angal. Gusto prince and princess treatment, nasa disyerto. Pero sabi kay Joshua, be strong and courageous, for you will lead these people to the land I promised to Moses. So sa atin po, sa kanya, binigay na ng Panginoon yung pangako. At sinabi, maging malakas at matatag siya. Kasi nga, may pangako, pero may calling, may responsibilidad. May kailangan siyang tayuan at may kailangan siyang gawin. So sinasabi po doon ng Panginoon sa kanya na hold fast mo yung calling na binigay ko sa iyo. Hawakan mo yung pagkatawag ko sa iyo. Kasi simula nung pagkabata mo hanggang ngayon na tinatawag na kita, na-prepare ka na doon. Kasi po naging assistant siya ni Moses ng napakatagal. Simula pagkabata niya pa na nakasama siya ni Moses. Bit na siya. Nakikita niya na yung mga ginagawa ni Moses. Kaya kung iisipin niyo po na tinawag siya ng Panginoon, actually, na-commission na po siya, na-install na siya ni Moses bago pa mawala si Moses. So alam niya na, pero iba pa rin yung dating sa kanya na siya na talaga ang tatayo. So sa kanya, sinasabi ng Panginoon kay Joshua na maging matatag ka, huwag kang magko-collapse dun sa responsibility. At magkaroon ka ng lakas ng loob. Huwag kang magbaback down dun sa pagkatawag sa iyo. At marami rin pong tinawag ang Panginoon sa Bible. Sa Exodus 3 po, di ba si Moses, yan yung pagkatawag kay Moses. Exodus 3, pag nag-Bible reading po kayo, basahin nyo, yun yung burning bush. Pero si Moses, ang sinasabi niya, Panginoon, hindi kasi ako magaling magsalita.
Sinong ipapakilala ko na nagsugo sa akin? Anong ipapakita ko para maniwala sila? Wala siyang self-confidence. Si Gideon naman po, pag napunta na po kayo sa Judges o Hukom, Gideon 6, tinawag din siya ng Panginoon. Pagkatapos, sabi niya, Lord, paano naman ako mangunguna dito sa mga Israelita? Yung clan namin, weakest na. Tapos sa clan na yon, ako ba yung pinakamahina? So tingin niya sa sarili niya, kumbaga, latak na siya dun sa generation nila. Si Jeremiah, sa Jeremiah 1, nung tinawag siya ng Panginoon, Panginoon, youth pa ako, bata pa ako. Paano ako magiging propeta dito sa mga Israelitang katitigas ng ulo? At si Paul naman, si Paul magaling, matalino. Pero yung Damascus experience niya sa Acts 9, yung mga nagdi-DBR po sa New Testament, pag nabasa nyo, makikita nyo, siya naman, pinapersecute niya yung church. Yung mga Kristiyano that time. Kasi ang akala niya, yun yung dapat gawin. Pero kahit na ganun yung background niya, na siya ay lumalaban dati sa ginagawa ng Panginoon, tinawag pa rin siya at naging misyonero. Yun yung naging calling niya. Nakita niyo po, yung pagkatawag kay Joshua at pagkatawag dito sa mga taong sinabi ko sa inyo na nasa Bible, may gustong mangyari ang Panginoon. May mission at promise yung Lord na binigay para dun sa mga tao, kaya tinawag niya rin tong mga maglilingkod at mangunguna para sa mission at sa promise niya. Binigyan niya ng calling, binigyan niya ng responsibility, binigyan niya ng accountability. Hindi po ba nakaka-amaze yun? Sabi kanina sa awit natin, you are more than I imagine. Sabi pa doon sa mga lyrics, ay, di ba, pag binalikan natin yung mga kanta, nasa kanya na yung lahat eh. Wala na nga tayong hihingin pa. Ano bang meron tayo na wala siya? Pero bakit tinawag niya tayo? Napaka-humbling experience po yun. Natawagin pa tayo ng Panginoon. Ginagawa niya pa tayong partner niya doon sa mission niya. Yes, responsibility ni Joshua. Pero hindi ba parang privilege din sa kanya? Na isa siyang magiging instrumento na pagdating ng panahon, mapag-uusapan, ito yung nagamit na instrument ng Lord para makonquer ng mga Israelita yung promised land. Hindi naman kailangan ng Lord si Joshua. Hindi kailangan ng Lord yung mga taong tinawag niya. Kasi more than na nga siya. Pwede niyang sabihin, magsalita lang siya, babagsak na yung wall of Jericho. Pwede niyang ipadala yung mga anghel niya para i-drive out yung mga Kananeo. Pero anong meron? Kasi gusto ng Lord, makapartner tayo. Gusto ng Lord i-share sa atin yung joy ng pagsunod at pagtayo sa pagkatawag niya. Yung dignity na nagawa natin, yung responsibility natin dun sa pagkatawag niya. Kasi ibang feeling yun, ay Lord, nakatulong ako. Ay Lord, nakapag-serve ako. Ay Lord, nadala ko tong mga tao na to sa'yo. Iba yung joy, tama po ba? At i-share sa atin yung celebration ng victory. Ibang saya na nagse-celebrate ka, nagtagumpay itong activity na to, nagtagumpay itong mission na to, na-claim namin yung pangako ng Panginoon at nagamit ka ng Lord doon. Bawat isa sa atin. Hindi lang si Joshua ang tinawag noon, hindi lang din si Moses, hindi lang si Gideon, hindi lang si Paul, hindi lang yung mga disciples. Lahat tayong tumanggap sa Panginoon, binigyan niya ng pagkatawag. At sinasabi niya rin sa atin, katulad ng sinabi niya kay Joshua, be strong and courageous when committing to God's calling. Hindi po madali ang pagkatawag ng Lord. Hindi ito yung pagkatawag na magsiserve ka lang dito sa church.
May iba't ibang pagkatawag po na binibigay sa atin ang Lord. Marahil tinawag ka niya sa workplace mo. Marahil tinawag ka niya sa family mo, sa school mo. O kung binigyan ka niya ng pagkatawag dito sa church na to, sa anumang capacity at alam niyang magagamit, magiging kagamit-gamit ka. So, maaaring tinawag tayo to lead a small group, to lead an organization, to serve yung talent mo, yung time mo, yung resources mo. Maaari ring tinawag tayo ng Lord to reconcile to someone, to forgive. Tinawag tayo ng Lord to disciple. Or baka mamaya, sa mga nasa atin po dito na matagal na rin pong umaaten, tinawag na po tayo ng Lord to step into ministry. May dala po yung takot kasi hindi natin alam, kaya ko ba? May time ba ako? May resources ba ako? Sasapat ba yung kakayanan ko? Pero sabi po ng Panginoon, huwag tayong ma-insecure, be strong and courageous. At kapag nag-say yes ka na kapatid dun sa pagkatawag ng Panginoon sa'yo, i-grip mo tightly. Hindi i-grip tightly, na i-grip mo yung posisyon, yung binigay na pagkatawag sa'yo, yung label na ibibigay sa'yo at itatawag sa'yo ng mga tao. Pero i-grip mo yung heart na makasama ka dun sa misyon at pangako ng Panginoon, na magamit kang instrumento at servant niya. Una, syempre, spiritual ang misyon ng Lord. Magamit ka niya na mailid yung mga tao sa Panginoon. Sabi ko, di ba, maging witness tayo. Magamit ka niya sa family mo. I-grip mo yung heart ng mission na yon, ng calling na yon. At sa workplace mo, di ba pag na-promote ka, nabigyan ka ng title sa work, may bagong responsibility. So may takot ka ba doon to take that responsibility? Be strong and courageous. Kasi hindi ka ibibless ng Lord ng promotion na yan kung alam niyang hindi mo deserve at kaya yan. Sa school, nabigyan ba kayo ng responsibilidad na mag-lead ng isang grupo sa project? Baka training ground na yan at opportunity ng Panginoon sa inyo kasi soon, ililid nyo na rin yung church na to. So be strong and courageous. Sa mga kananayan, sa mga katatayan, you have that family to lead. So be strong and courageous. Sa pagkatawag ng Panginoon sa inyo na maging tatay, ang haligi ng tahanan, at nanay, ilaw ng tahanan. Para gabayan, disiplina, para mahalin, at ilid yung mga anak nyo, yung pamilya nyo. So lahat po tayo may pagkatawag. Amen po ba? Sa iba't ibang kapasidad, sa iba't ibang role. At sinasabi po sa atin ng Panginoon, may buhay na pag-asa tayo sa Kanya para i-claim yung promise niya. Pero dapat po tayo ay maging strong and courageous to commit dun sa calling na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya ngayon, kapatid, tanungin mo ang Lord. Lord, bigyan mo ako ng clear guidance, clear vision dun sa pagkatawag mo sa akin. At tulungan mo ako tayuan yung pagkatawag mo. Maging servant, instrument mo. At tulungan mo ako mag-move forward kung saan mo ako tinawag. Amen po ba? Alam niyo po ba si Samuel nung bata siya? Ilang beses siya tinawag ng Lord, natutulog siya, di ba? Samuel, pumupunta siya dun sa priest kasi akala niya yung priest yung tumatawag sa kanya. Pero nung sinabihan siya ng priest na sumagot siya dun sa sa tumatawag sa kanya, ang sagot niya, "Speak, for your servant is listening." At nawa yun din yung maging sagot natin sa Panginoon. Kapatid, baka nangungusap na sa iyo ang Lord. It's time for you to step up. It's time for you to pour out your heart dun sa pagkatawag niya sa iyo.
Baka it's time for you, anak. Huwag ka nang matakot. Huwag ka nang mahiya. Huwag mo nang tignan yung paligid. Tinawag kita. So magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. At nawa pag sinanong tayo ng Lord, whom shall I send? Yung tanong niya kay Isaiah, maging sagot din natin, here I am, send me. Amen po ba? Sino po gusto magsabing yes sa Lord sa calling nila? Gusto ko nakataas yung kamay. Amen, amen kayo. Recorded po to ha, kita kayo dyan. Ayan ha, mga nagtaas ng kamay. Kaya mga kapatid, isang hamon po to sa atin. We are called by God. Sabi dun sa kanta natin, I am loved, I am chosen. I am called din. Sabihin nyo sa sarili nyo, I am called. Sabihin nyo sa katabi nyo, you are called. Sabihin nyo dun sa nasa likuran nyo, you are called. Kaya mga kapatid, ano man ang pagkatawag sa atin ng Panginoon, saan mang capacity, be strong and courageous in committing to God's calling. Amen? Nawa po, biglang may mag-approach na sa mga ate at kuya natin, Kuya, kinatok ako ng Panginoon ngayon. Gusto ko pala. Tinatawag niya akong kumanta, sumayaw, tumugtog, mag-tech. Ate, tinatawag ako ng Lord mag-train para magturo sa CBH, sa discipleship. Ate, tinatawag pala ako ng Lord, i-lead yung family namin. Pwede ka bang magturo paano ba sisimulan sa pamilya? Maraming pagkatawag sa atin ang Lord. Let not the opportunity pass by sa atin. At maging co-partner tayo, co-laborer in Christ in building His kingdom. Amen po ba? At ganun din sila Joshua. Isipin niyo po, hindi kailangan ng Lord ng mga tao kasi siya kaya niya namang gawin. Pero kung hindi nag-commit si Joshua, hypothetical question lang, what would happen? Of course, mangyayari pa rin ang pangako at ang salita ng Panginoon. Pero kung kayo si Joshua at hindi kayo nag-commit, how would it feel? Nakita mo yung mga Israelita na karating sa promised land, na conquer yun, pero hindi ka naging co-partner ng Lord. Masasabi mo, sayang. Kaya, huwag yun nang intayin na sabihin, Lord, sayang, sana kasama ako dun sa celebration ng victory na yun. Lord, sayang, sana naging opportunity ko yun na lead yung family ko kay Christ. Lord, sayang. Sana walang Lord, sayang sa atin. Pero, here I am, send me. Yes, Lord, your servant is listening. Amen? Pangalawa po, we need to be strong and courageous when committing to God's word. Sabi po dyan sa verse 7 to 8, be strong and very courageous. Be careful to obey the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. Pansin niyo po, sa verse 7, yung una sabi lang, be strong and courageous. Dito, be strong and very courageous. Ano pong nakikita natin doon? Ginawa ng Lord, very. Bakit? Alam niyo po minsan, madali tumayo. Sa kanila, madali lumaban. Anong mahirap? Sundin ang salita ng Panginoon. Anong mahirap? Gawin ang sinasabi sa salita ng Panginoon. Anong mahirap? Hindi mag-compromise. Anong mahirap? Hindi mag-turn to the left, turn to the right. Minsan nga po sa mga driver, pag traffic, ang hirap magstay sa isang lane, di ba? Lalo na yung mga nakamotorsiklo, sisingit at sisingit. Tama po ba? Hindi magawa magstay dun sa lane nila. Magte-turn sa left, magte-turn sa right, basta makausad.
Kasi gustong makausad. At alam ko lahat tayo, gusto nating makausad dun sa calling natin. Gusto nating makausad sa buhay. Sila, sinabi ng Panginoon sa kanila, kay Joshua, at ganun din yung dapat niyang ituro sa mga Israelita, be strong sa salita ng Panginoon. Strong ibig sabihin, panghawakan. Sabi ko, di ba, ginigrip tightly. Panghawakan niya yung utos sa kanila. At pagkatapos, hawak-hawak niya yung tightly habang nag-move forward sila every step. Yung salita, yung instruction ng Panginoon, yung bit nila, yung nilalakaran nila. Yung victory po nila ay hindi nakadepend doon sa military strategy. Magaling po si Joshua. Pero hindi nakadepend doon. Nakadepend saan? Sa obedience nila sa salita ng Panginoon, sa instruction ng Lord, sa kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa kanila. Later on po makikita natin kung paano yung hindi pagsunod sa instruction ng Lord ay nagkaroon ng negative effect kila Joshua. Sabi po dyan, di ba, kapag sila ay nag-commit dun sa Word of God, paano po magko-commit sa Word of God? Una, maging careful ka to obey. Pero bago ka makakapag-obey, dapat i-keep mo. Ilagay mo sa'yo. Itago mo sa puso mo. Hindi yung itatago yung Bible para maalikabukan, ha? Tatago mo sa isip mo, sa puso mo. Kapag tinatago mo, i-meditate mo. Babasahin mo. Di mo lang babasahin, uunawain mo, hihingin mo yung wisdom from the Lord para maintindihan mo. Sabi po dyan, yung meditate daw na salita, pag tinranslate mo po sa language nila, ay parang binubulong-bulong mo. So araw-araw, habang wala pa kasing Bible nun, so tinuturo sa kanila oral tradition, pinapasa-pasa. Kaya kailangan babanggitin nila lagi-lagi sa kanilang mga labi. Kaya sabi dyan, keep this book of the law always on your lips. Yung sasabihin mo at lalabas sa bibig mo ay kung ano yung nakalagay dun sa binigay sa kanilang book of the law. Sabi pa dyan, eto yung sinasabi, wag mong i-twist. Wag mong lagyan ng ibang detour. Do not turn from left to right. Ano pa nakalagay dyan? So after mo i-meditate, after mo aralin, after mo i-keep, magagawa mo yung lahat ng nakasulat doon. Kasi paano po ba natin magagawa yung nakasulat sa salita ng Panginoon kung hindi po natin alam? Kaya dapat, bago po tayo makasunod, bago natin magawa, may alam na tayo at may pagkaunawa. Kaya napaka-importante po ng discipleship natin, yung CBH sa mga bata, at yung personal na pagbabasa ng salita ng Diyos. So yun po yung sinabi ng Panginoon sa kanila. Tignan po natin yung ilang salita sa Bible or kwento kung paano sila nag-commit sa instruction ng Lord sa kanila at natulungan sila ng Diyos. Kasi sabi po dyan, kung ikikip nila Joshua yung salita ng Lord, then that you may be successful wherever you go. Magiging successful sila saan man sila magpunta, basta committed sila dun sa Word of God. Sabi pa po dun sa last part ng verse, then you will be prosperous and successful kapag ginawa mo kung ano yung mga nakasulat dun. Alam niyo po yung kwento ni Shadrach, Meshach at Abednego. 3 magkakaibigan. Di ba? Si King Nebuchadnezzar, nagpatayo siya ng napakalaking rebulto niya, golden statue niya. At sinabi niya, nagbigay siya ng decree, lahat ng tao doon sa nasasakupan niya, kailangan sa ganitong oras, may tutunog na bell. Luluhod sila lahat at sasamba doon. Pero sa mga Israelita, dito sa 3 to, alam nila yung utos ng Panginoon sa kanila, huwag kang luluhod at sasamba sa ibang Diyos. Sa kahit anong Diyos-Diyosan. Alam niyo po, hindi sila sumunod kay King Nebuchadnezzar. Kapag hindi ka sumunod,
Ilalagay ka dun sa pugon. Napakainit. 7 times hotter dun sa normal. At nalaman yun ng hari na hindi sila sumunod. Kinonfirm pa muna nila. Sabi nung hari, totoo ba? Oh, Kate, Isa, Jello, totoo ba hindi kayo lumuhod? Ngayon bibigyan ko kayo ng pagkakataon lumuhod sa rebulto. Hindi pa rin sila lumuhod. Sabi nila, hindi po kami luluhod sa inyo. Alam namin liligtas kami ng Panginoon namin. Kung hindi man, alam namin na may plano siya at kasama pa rin namin siya. Alam niyo po yung amazing na nangyari. Nung nilagay sila dun sa loob ng pugon, pagtingin nung hari, sabi niya, hindi pa 3 lang yung nilagay natin dun? Bakit may pang-4? Nakatali pa sila dun nung nilagay. Pero nung nakita nung hari, nung lumiliyab na, di na nakatali. At nung tinawag niya yung 3, paglabas, walang ni isang ng buhok na nasunog. Ikaw nga lang, lumapit ka lang sa kalan kumukulot na yung buhok mo dahil sa init. Isipin niyo yung 7 times hotter. Pero sumunod sila dun sa instruction ng Lord sa kanila. They overcame yung sitwasyon because they commit to God's word. And they commit dun sa alam nilang tama base dun sa instruction ng Diyos sa kanila. Hindi lang yun, si Daniel din mismo. Diba? Daniel in the lion's den, lagi ko po na-example yun or nagiging illustration. Pinanghawakan niya na kailangan siyang manalangin at ginawa niya pa rin yun. Kasi yun yung sinabi ng Panginoon sa kanila. At kahit dangerous na yung sitwasyon, he overcame. Sabi niya kasi, iniligtas siya ng Diyos dun sa sitwasyon. Pero alam niyo po, may sitwasyon kila Joshua, binigay na tong utos na to, di ba? To keep the law. Be strong and courageous to keep the law ng Panginoon. Bakit nasabi ng Lord na be strong and courageous to keep the law? Yung pupuntahan po nilang lupain, may mga sariling paniniwala po yun. Kapag kahit i-conquer nila yung lupa, makakasalamuhan nila yung mga tao doon. Makikita nila yung mga paniniwala ng mga tao, yung mga practices ng mga tao. Di ba ikaw nga pag nagpunta ka dun sa ibang bansa, tapos nakita mo, ay nagsusuot sila ng ganito, susuot mo din yung ganon. Para kunyari, magkikimono ka din sa Japan para feeling mo Japanese ka na. We immerse dun sa culture. So sila, nung pupunta sila dun sa promised land, binigyan na sila ng sabi ng Lord, magpakatatag ka't lakasan mo ang loob mo na gawin yung mga salita ko kasi pupunta ka dun sa lugar na may sarili silang culture, may sarili silang paniniwala. Pwede kayong mapasukan ng mga paniniwala nila. At ito na nga, mga kapatid, pagdating sa Joshua 7, kakapasok lang nila victorious sila. Ito yung fall of Jericho bago yung Joshua 7. Sa Joshua 6, nag-fall yung Jericho. Pagdating sa 7, meron silang lugar na susugurin uli, yung Ai. Kaso ang nangyari, syempre, military strategist kasi talaga si Joshua. Pina-survey niya muna yung lugar. At sabi nung nag-survey, sige, kahit gantong karami na lang, bawasan mo na yan kasi kayang-kaya na natin to. Pero nag-fail sila. Nalupig sila ng mga taga-Ai. Bakit? May isa na hindi pala sumunod sa utos ng Diyos. Si Achan. Nung pagpunta kasi nila sa Jericho, ang sabi ng Diyos, wasakin nyo yung lahat ng naroroon. Total destruction. Except for the gold and the silver and the bronze na pwedeng magamit sa templo ng Panginoon. Everything should be destroyed. Kaso tong si Achan, may nagustuhan na mga bagay. Kinuha niya para sa sarili niya. So from the mission ng Lord at instruction ng Lord, nagkaroon siya ng selfish, personal na gustong mangyari. Hindi niya sinunod 100% yung sinabi ng Panginoon. At yung personal, private disobedience niya, nag-cause ng national failure. National defeat. To the point na si Joshua
nanangis at sinabi, Lord, bakit mo naman kami? Di pa alam ni Joshua na may nagkamali pala sa kanila, may hindi sumunod dun sa mga kasama niya. Sabi niya pa sa Lord, Lord, bakit naman? Akala ko gagawin mo kaming victorious, ba't ngayon nalupig na kami? Di sana di mo na lang kami pinatawid. Pero yun pala, may nag-disobey na isa. Kita niyo po yun? Simple disobedience. Kahit po si Joshua may experience na ganon. May mga Gibeonites naman. Narinig nila, nalulupig na nila Joshua yung mga bayan. Itong mga tao na to, tuso, matalino, madiskarte. Nagkunwari sila na mga taong galing sa malayong lugar. To the point na nagsuot pa sila ng mga lumang damit, nagdala ng mga lumang pagkain para kunyari galing sila sa malayong lugar. Malayo yung biyahe nila. So masabi nila kaila Joshua, makipag-peace treaty na lang kayo sa amin, makipagkasundo na lang kayo. Hindi naman kami lalaban kasi hindi naman kami galing sa lugar na to. Kumilos sila Joshua, yung mga elders doon, nang hindi nagsisik ng counsel sa Panginoon. Dapat every time na may gagawin sila, hihintayin nila yung instruction ng Lord sa kanila. Isang napakaliit na akala mo walang epekto. Pero dahil lang hindi ka 100% sumunod dun sa sinasabi at instruction, yung salita ng Panginoon sa kanila, na-deceive sila, nakipagkasundo sila sa mga Gibeonites. Pagkatapos ni-reveal later on ng Panginoon, na deception yung ginamit nitong lahi na to para lang hindi sila malupig. Di na siya makabalik dun sa salita niya kasi nakapagkasundo na siya. Pero that's one thing, di ba? Hindi nila nasakop na destroy yung lahat ng dapat dinestroy nila kasi may kasunduan na sila. Mga kapatid, kita po natin, ang hirap po mag-commit sa nasasabi sa Biblia. Meron po ba dito 100% na gagawa yung nakasaad sa Bible? Kaya sabi po dyan, kailangan nating hold firmly yung salita ng Diyos. At lakasan natin yung loob, lalo na po sa atin. Yung culture ng pakikisama ng mga Pinoy. Tama po ba? Sa mga estudyante. Ang KJ mo naman. KJ pa ba sa inyo ngayon yung term? Kasi sa amin pa yun panahon pa namin yung KJ. Ang killjoy mo naman. Di ka naman marunong makisama. Tapos malilabel ka pa, ayan na si Banal. Banal yan. Huwag tayo tumabi dyan. O kaya sasabihin, ano ba yan? Sa mga tropa, sumama ka na sa amin, isang beses lang tayo magbabar. Wala namang makakaalam, dun tayo sa malayo para hindi makikita. Sa work, alam niyo, uso po yung office politics and corruption. Di lang po sa gobyerno, di ba? Hoy, pasok mo naman ako as contractor sa company mo. May cut ka na ng ganito. Medyo i-overprice natin ng konti. Yung 10 pisong papel, gawin nating 100 pesos. Oh, yun na. Ako na bahala sa resibo. Kaya na natin yan. Sa school. Uy, sige na, turuan mo ako sa exam. Ano lang, lumingon ka lang sa akin. Pag sinabi kong ganyan, A yun. So, kumindat ka pag A. O pag ganyan, B. O ganyan, C. So, pag hindi, wag kang magre-react yung mata mo. O, di ba? Papayag ka ba nun? Makikisama ka to save your friendship. O para medyo kumita ka ng malaki, magpaldo ka ang bulsa. Medyo mahal ngayon mga bilihin eh. Sige, okay na yan. Basta ikaw bahala sa resibo ha. Sa mga relationships, ay para i-please ko lang tong jowa ko, gagawin ko tong mga bagay na to. O youth, mga napag-usapan natin kahapon.
Sige, tatakas na ako sa nanay ko. Kunyari may school project. Ay, sa sim po, okay lang po makipag-date po kayo, ha? Pero ito po, pero magko-compromise ka ba? Kahit anong edad po sa atin. Sa mga nanay, sa mga tatay, alam niyo po, yung mga anak niyo, lagi niyong sasabihin, huwag kang mandadaya, huwag kang mangungupit. Kapag kumupit ka ng piso, nagnakaw ka pa din. Pero po tignan po natin sa mga sarili nating aksyon, mga magulang. Ano po bang napapasa natin sa ating mga anak? Baka po tayo, anak, huwag ka maingay sa tatay mo, tinabi ko muna itong sukli, hindi ko na ibibigay sa kanya. Kahit hihingin niya. Sabihin ko, ganito kamahal yung binili namin sa tuition sa anak mo sa school. Para meron tayong pang SM 2. Pumayag naman yung anak, sabi mo wag mangupit, tapos ganun yung sasabihin mo sa anak mo. Alam niyo po yun, yung integrity sa salita ng Panginoon, yung pagsunod sa mundo natin, lalo na sa kultura natin, na kailangan nating makisama. Sila, sa kultura nila, di nila kasi alam kung ano yung kultura nung mga Kananeo, pero alam nila mga pagano yon at hindi sumusunod sa Diyos. Kaya sinabihan na sila ng Diyos na be strong and very courageous. Kasi nga po, napakahirap magkaroon ng lakas ng loob na tatayuan mo at magsasabing, no, hindi ko gagawin yan. Kasi mali yan sa paningin ng Diyos. Di ba, mga kabataan, mga estudyante, minsan, tikim lang. Isang hit-hit lang. Mag-candy ka na lang, hindi maaamoy yan. Hugasan mo yung kamay mo para hindi maamoy ni teacher. Hindi ba, sa medyo mga matatanda na, makakalayo naman tayo, walang makakakita. Hindi nila makikita nagde-date tayo at nagsisining dalawa. Wala namang makakaalam hanggat hindi aamin. O ikaw na lang walang boyfriend, walang girlfriend. Ligawan mo na kasi to. Ang tagal na naming pinapartner sa'yo. Kaso hindi talaga pwede. Magi-give in ka ba? Sige, try lang naman. Sabi naman, collect and collect, then select. Sa pagsunod po sa salita ng Diyos, minsan magiging outcast po tayo. Minsan masasabi talagang hirap mo namang makisama o wala ka namang pakisama. At madalas, makikita natin dun sa grupo, we will be standing alone. Dun sa integrity natin sa salita ng Panginoon. At kung leaders po tayo, dito naman sa loob ng church, kasi yun, mga personal na buhay natin yun. Kaya po ba nating sabihin ang sinasabi ng Panginoon sa harap ng mga kasama natin with boldness, with courage? Hindi lang para maging people pleaser, hindi lang para maging masarap sa tenga yung mga salitang bibitawan natin. Kasi napakahirap po talaga nun. Minsan, gusto mong i-please yung lahat. Pero po hindi ganun ang salita ng Panginoon. Salita ng Panginoon po ay double-edged sword. Nakakasugat, pumapasok hanggang kasukasuan. Ang salita ng Panginoon ay inspired to encourage, to comfort, but also to rebuke and correct and discipline.
Kaya po sa atin na nasa mundo pa, na marami talagang hindi naman tumatayo sa salita ng Panginoon. Challenge din po sa atin to. We need courage. We need to be strong when committing to God's word. And if you are committing to God's calling, may responsibility. Mas mabigat po that we should commit to God's word. Yung obedience sa salita ng Panginoon, sa sinasabi niya, sa instruction niya. Sabi po doon, di ba, kapag ginawa nila Joshua yon, be strong and very courageous sa salita ng Panginoon, magiging prosperous, successful yung buhay nila. Hindi dahil nakayanan nila at nakuha nila yung lahat ng blessing. Kung hindi nakatayo kasi sila dun sa salita ng Panginoon, na alam natin, yung word of God ang mag-e-endure, hindi yung pakikisama, hindi yung relasyon mo sa kung kanino man, ang mag-e-endure yung salita ng Diyos. So hindi po ba masarap na panghawakan at masarap na tayuan at kasama natin sa ating paglakad something that will last forever? Amen. Kaya ngayon po ba, as you commit to your calling sa Panginoon, kaya nyo po bang maging malakas at matatag sa pag-commit sa salita ng Diyos? Amen? Hindi po madali. Pero ito po yung napakaganda. Yung pangatlo, we need to be strong and courageous when committing to God's presence. Sabi po dyan sa verse 9, have I not commanded you, be strong and courageous, do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Hindi lang po mission, hindi lang promise yung binigay ng Diyos kay Joshua. Binigay niya yung presensya niya. Sasamahan siya. Sabi po doon, wherever you go. Sabi nga po ng salmista, how can I hide from your spirit? Pumunta man ako sa napakalalim, nandun ka. Pumunta man ako sa napakataas ng bundok, nandun ka. Saan man ako magtago, nandun ka, Diyos. At ganun po ang Panginoon. Ito po yung pundasyon ng lahat. We cannot be courageous in our calling without God's presence. We cannot be courageous and strong sa pagkukumit sa salita ng Diyos without God's presence sa atin. Bakit sinabi ng Lord, be strong and courageous? Huwag matakot. At pinangako niya yung pagsama niya. Kasi po pagdating nila dun sa Kanaan, ang dali po ma-distract. Hala, mga higante, ang liliit lang namin. Hala, ang lalakas nila, kami, hindi pa naman kami sanay sa labanan. Mga dati kaming slave, hindi naman kami sanay na pinaglalaban yung mga gusto namin. Ang bilis po makita kung ano yung sitwasyon. Kaya sinabi ng Diyos, dapat maging matatag ka at malakas ang loob mo na tignan at isipin, ramdamin, nakasama mo yung presensya ko. So kahit anumang mangyari sa paligid nyo, alam nyo yung pangahawakan nyo. Hindi kung nasan kayo, hindi kung ano yung kaya nyong gawin, kung hindi sino ang kasama nyo sa pag-conquer dun sa promised land. Sabi, di ba, wherever you go, crossing Jordan, andun ang Lord. Yung wall ng Jericho, andun ang Lord, kasama sila. Ililid ni Joshua yung napakaraming Israelita, kasama niya ang Diyos. Kukonquer nila yung promised land, kasama nila ang Diyos. Magpapahinga sila at i-enjoy nila yung promised land. Pagkatapos nilang makonquer, kasama nila ang Diyos. So yung lakas natin, yung strength natin, yung tatag natin, lakas ng loob natin ay hindi nanggagaling sa kung ano man, kung hindi dun sa alam nating kasama natin ang Panginoon. Pero ang tanong, kaya po ba nating manatili at mag-commit dun sa presensya ng Lord sa buhay natin? Imagine nyo po, niyaya kayo ng nanay nyo mag-grocery. Ito, madalas to talaga. Na-experience din namin to sa palengke o sa grocery.
Magbabayad ka na sa cashier. Sabi ng nanay mo, wait lang anak, may nakalimutan pa ako. Malapit ka na. Natatakot ka, di ba? Hala, baka singilin ako nito. Wala kang pambayad. So unless kasama mo yung nanay mo, alam mong nandun na siya sa tabi mo, hindi magiging malakas yung loob mo na ipapunch yung mga kailangang bayaran. Kasi nga, wala ka namang pera, wala kang resources para mabayaran o makover yung kailangan dun sa mga grocery. Kaya mga nanay, next time, yung mga anak nyong may trabaho, ganun na rin yung gagawin sa inyo. Iiwan din kayo sa cashier para medyo maramdaman nyo yung, ano kaya yung takot, na hindi pa kasama yung magbabayad. Hindi, biro lang po. Huwag nyo gagawin yun sa mga nanay nyo, ha? Diba? Alam niyo po yung kwento ni Peter sa Matthew 14:22-33. Sa tingin ko, nabasa na to kasi natapos na tayo sa Matthew. Jesus walks on water. So pinauna ni Jesus yung mga alagad sa boat. Punta na sila sa laot. Si Jesus nag-pray pa nung gabi na yon. Karoon siya ng alone time. Habang siya ay mag-isa, me time, me and the Father time, yung mga alagad, hala, hinampas na ng malakas na alon. Hinampas na ng malalakas na hangin. Tapos pagdating ng madaling araw, andun si Jesus, nakita nila, naglalakad sa tubig. Takot pa sila, hala, multo. Sabi ng mga alagad. Tapos sabi naman ni Jesus, huwag kayong matakot, ako ito. Sabi ni Peter, eto si Peter, alam nyo to medyo bida-bida lagi talaga to Sabi ba naman ni Peter, sige nga Jesus, kung ikaw yan, palakarin mo ako dyan, papunta sa'yo. Hindi lang sinabing puntahan mo kami ha, talagang gusto magpakitang gilas ni Peter, no? Palakarin mo nga ako, gusto pang gawin yung ginawa ni Jesus, lumakad sa tubig. Sabi naman ni Jesus, eto maganda, halika. So si Peter, nasa bangka, umalis, and miracle. Amazing thing. Nakalakad siya. Andun si Jesus. Lalakaran niya. Kaso mo, nakita niya yung waves, nakita niya yung hangin, na-distract siya, nag-start siya, mag-sink. Sabi niya, Lord, save me. Kasi malulunod na siya. Alam niyo po yun, sa buhay natin, alam natin andyan ang Panginoon. Ba't tayo madali madistract? Katulad po ngayon, medyo madali kayo madistract habang nagsasalita ako. Hindi, joke lang po. Diba? Madaling madistract. Ayun yung promised land. May lalakaran ka lang. Ayun yung miracle. Maglakad ka papunta kay Jesus habang nasa tubig. That's a miracle po, di ba? Hindi siya kayang gawin basta-basta. Miracle na yun. Si Jesus na yun, nawala pa yung paningin niya doon. Na-distract pa siya ng mga bagay na out of control niya. Nawala yung commitment niya, yung eyes niya sa presence ng Lord. At ganun din po tayo. Minsan, alam natin yung promise ng Lord. Kitang-kita na nga natin. Ilang hakbang na lang, isang river na lang yung tatawirin natin. Pero minsan, ang hirap pang hawakan ng presensya ng Lord. Lord, sabi mo, more than enough ka. Kaso ito na, bayaran na. Si Bill at si Judith, andyan na. Lord, sabi mo, blessing tong promotion na to. Kaso ayan na po, ang dami namang trabaho. Lord, promise mo bright future sa anak ko. Kaso po, Lord, ang mahal po ng tuition. Na-distract na po tayo ng mga bagay na out of control natin. Yung mga bagay na minsan, dapat ibigay natin dun sa miracle worker, sa promise giver. Nawala na, wait lang, sino ba yung kasama mo? Yung kasama mo, kaya i-cover yung grocery, babayaran niya yan sa cashier.
Hindi ka kailangang matakot kasi hindi yan katulad ng nanay mo na iiwanan ka dun sa cashier para may kuning ibang bagay. Kasama mo siya wherever you go. Kaya mga kapatid, kailangan din pala natin mag-commit sa presensya ng Lord at kailangan din natin ng lakas ng loob at ng pagiging matatag na panghawakan, kasama ko ang Diyos. Yung hindi tayo madistract ng mga bundok-bundok na problema, mga struggles, mga mahirap na sitwasyon sa buhay natin. Ang dali kasing mag-isip ng negativity. Mahirap makita yung liwanag minsan. Pero sabi po ng Lord, be strong and courageous. For I am with you. Hindi lang po niya yan sinabi sa mga Israelita at kay Joshua. Ganon din yung sinasabi niya sa atin. At sinabi ni Kristo sa atin, di ba? Kaya po sa atin ngayon, marahil may mga health concerns po tayo. Marahil po may mga financial uncertainty, mga emergencies na hindi natin napaghandaan. Emergency nga eh. Paano mapaghandaan? May family conflict. Baka meron dito may migration decisions na kailangan gawin. O marahil dumadating dun sa mga ministers ng Lord na parang na-overwhelm tayo nung kailangan nating gawin, kailangan nating tapusin, kailangan nating feeling natin, kailangan nating magawa dun sa ministry, sa calling ng Panginoon sa atin. Marahil dumadating tayo dun sa point na nababurn out na tayo kasi na-overwhelm tayo. O parang ang layo, gusto ko nang sumuko. Di ka naman afraid dun sa pangako ng Lord dahil magandang bagay yun. Kaso natatakot ka na paano kasi na-overwhelm ka na ng mga ibang bagay sa mundo. Kaya lang sinasabi po sa atin ng Diyos, I am with you wherever you go. Hindi lang siya nandito sa church natin kapag Sunday, kapag Saturday, kapag may prayer gathering. Hindi lang siya nandun kapag successful tayo. Andun siya pag may sakit ka at nasa ospital ka, kasama ka niya. Kasama mo siya. Andun siya kapag may interviews ka. Kasama mo siya. Kapag may lalakarin ka for the future of your family, kasama mo siya. At yung mga nasa abroad po, kasama nyo ang Panginoon, yung lonely nights nyo. Kasama nyo ang Lord. Nilagay kayo ng Diyos dyan for a mission, for a promise, for a purpose. So, ang ating courage po ay nag-grow as we focus dun sa presensya ng Lord sa buhay natin more than the problems surrounding us. At ang courage po na to ay hindi self-confidence ha. Ito po ay confidence dun sa presence ng Lord na nagsasabing, I will never leave you nor forsake you. So tandaan po natin, kailangan po natin maging strong and courageous. Una, when committing to God's calling. Pangalawa, when committing to God's word. Pangatlo, when committing to God's presence. Sabi po sa Joshua 1:3, I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. The promise is secured. The mission is given. But they need to set foot. Kailangan nilang tapakan. Kailangan nilang mag-move forward. Kailangan nilang tayuan. At kailangan nilang maging strong and courageous para gawin yun. Bago nila ma-enjoy yung land flowing with milk and honey, they need to stay in the mission. They need to be courageous. They need to be strong. Some of us po might be standing na dun sa riverbank at ayan na yung Jordan River. Nasa kabila na yung promised land ng Lord sa atin. So tinatawag din po tayo ng Lord, cross that Jordan River. Step into your promised land.
Di ko alam po sa mga personal na buhay natin. Is it promotion na natatakot kang itik? Is it a step in the ministry? Natatakot kang, you're not capable, you're not worthy, you're not qualified. Is it career decision? Is it family decision na kailangan mong i-cross dun sa Jordan River na yon para maranasan yung promise ng Panginoon sa inyo na flowing with milk and honey. Ibig sabihin, prosperous and successful, abundant. Binigay na Lord yung napakaraming promises niya sa atin. Or is it a move in the ministry? Marahil takot po tayo, hindi kami mag-reach out dyan kasi napakalayo, baka ma-reject kami. Baka walang tumanggap. Baka walang mag-approach sa amin. As a church, it's our mission and vision to reach out the community. Andyan na po, pinakita na sa atin ng Panginoon. But we need to step in, to set foot, and to stand. Kailangan po nating i-possess yung promised land. Kaya po, nasa wilderness ba kayo ng hesitation? Kapatid, be strong sa calling ng Panginoon sa inyo. Church, binigyan tayo ng promise, binigyan tayo ng mission, but it's your personal decision. Will you be strong and courageous in the Lord? Will you take your role and step up para dun sa plan ng Panginoon na maganda for your personal life, for your family, for your ministry, for our church? At isa pa pong tanong, are you ready to conquer your mission and to live in the promise of God? So nawa po isang hamon po talaga sa atin to be courageous. Kung ano man po ang kinakatok ng Lord sa puso nyo, remember, He is with you wherever you go. Amen? Sige po, manalangin po tayo. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po sa salita mo, Panginoon. Salamat po sa buhay ng mga anak mo at lingkod mo na nasa Bible, na pag-aaralan namin at nakikita namin, Lord God, yung mga mensahe mo sa amin. Hindi man kami katulad ni Joshua, Lord, na leading ilang tao, isang nation, but baka tinatawag mo kami to lead our family, to lead our ministry, to lead our community, our co-workers, our classmates. Help us, O Lord, na magkaroon ng courage, na maging strong, Lord God, to commit sa calling na ibinigay mo sa amin, to commit sa salita mo, Lord God, na hindi kami masway from the left and right, Panginoon. Tulungan mo rin kami na mag-commit to always look on you, Lord God, para hindi kami ma-distract at mag-drone dun sa mga problema, mga struggles, negativity na nasa paligid namin, Lord. Lord, yung pag-asa namin, yung tatag ng loob, yung lakas ng loob, Panginoon, ay hindi namin makukuha sa sarili namin, kundi sa presensya mo na nakasama namin. At salamat, Lord, kaya naming panghawakan, kaya naming tayuan yung pangako mo na you will never leave us nor forsake us. Kaya Lord, ang dalangin po namin nawa, Lord, yung mga salita mo na narinig namin sa umaga na to ay makapangyari sa buhay namin. Magbigay ito ng kalakasan, ng loob, ng tatag, ng kalooban sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami na manamnam pa ang mga salita mo sa mga susunod na araw at anuman ang kaharapin namin, may mga desisyon man kaming gawin, help us to step in the promised land dahil nagkaroon kami ng katatagan at lakas ng loob sa presensya mo at sa mga pangako mo. Pagpalain mo, Lord God, yung mga anak mo na nakinig, hayaan mo yung salita mo ay hindi bumalik sa'yo nang hindi nagagawa yung purpose nito sa buhay po ng bawat isa. Maraming salamat, Diyos. Salamat po, O Panginoon,
sa mayaman mong salita na nagtuturo sa amin, nagko-correct sa amin, nagdidisiplina sa amin, nagko-comfort sa amin. Sa iyo po ang lahat ng papuri, ang pagsamba't pagdakila sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Dito po ulit si Jasmine para sa ating mga birthday greetings and announcements at tithes and offering. Hello. Yan. We are called to be strong and courageous. Tama po ba? Ngayon naman po, tinatawag po tayo ng Lord sa pagbibigay ng tithes and offering. Nakakatuwa po yung nasabi po kanina ni Sister Ann na more than enough nga po yung Panginoon. Nasa Kanya na lahat. Pero bakit binibigyan niya pa ako ng chance para makatulong sa pagpapalaganap ng Kanyang kingdom? And hindi po task itong tithes and offering, kundi isang privilege na makakapagbigay po tayo para sa Lord. Let's pray po. Lord, maraming salamat for this privilege that you have given us na makakapagbigay po kami sa inyo. Nawa, pagpalain niyo po yung ibibigay naming tithes and offering. Nawa, magamit po yan sa inyong kingdom, Panginoon, Lord God. Pagpalain niyo rin po ang bawat isang magbibigay po sa araw na to. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Maaari na po tayo magbigay ng ating tithes and offering dito po sa gitna, then sa gilid po yung labas. Yan. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa mga nag-birthday at magba-birthday po. Happy birthday Nisha Hempisao noong kahapon po, February 14. And sumunod naman po ay si Chris Brian Bactol ng February 21. At ang mag-a-anniversary rin po na si Brother Celso at Sister Lala Estocon sa February 18. Kantahan po natin ng happy birthday yung mga magbe-birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa mga announcements. Mamaya po ng 1 p.m. onwards ay meron pong Men's and Women's Fellowship. And sumunod naman po, meron pong Evangelistic Sunday ng February 22, 2026, 9:30 a.m. to 11:30 a.m. And lastly po, sa Sunday, February 22 rin po, meron pong Worship Team General Assembly ng 1:30 p.m. onwards. Tinatawagan na po natin muli si Sister Ann para po sa closing prayer and benediction. Tumayo po tayong lahat para i-close po ang ating gawain. Hallelujah, Lord. Nagpapasalamat po kami sa buong umaga na ito na nakasama ka namin, Panginoon. Salamat po sa presensya mo na ipanaranas mo po sa bawat isa. Salamat sa salita mo na ibinigay mo sa amin. Salamat, Lord, sa kagalakan. Salamat, Panginoon, sa kapayapaan. Salamat, Lord God, sa bawat pagtugon mo sa amin ngayong umaga. Salamat, Lord, dahil hinayaan mo na makatagpo ka namin
Ngayong umaga, ano man yung mga daladalahin namin at mga sitwasyon ng buhay namin, Panginoon. Salamat din, Lord, dahil Ikaw yung Diyos na tunay at tapat. Ikaw yung Diyos na dakila. Ikaw yung Diyos na lagi naming kasama. At dalangin ko po ngayong umaga, Lord God, na pagpalain mo nga nawa ang mga kapatiran ko na dumalo ngayon, maging yung mga nakasama namin online, Lord. Dalangin ko, O Diyos, na mangusap patuloy ang iyong salita sa kanila at baunin nila ito sa buong isang linggo. Dalangin din namin, Lord, sa lahat ng nag-birthday, magbe-birthday, Lord God, at gayon din ang mga nag-wedding anniversary, na Ikaw yung patuloy na magpakita, Panginoon, ng pagpapala mo, ng pangako mo sa kanilang mga buhay. Dalangin kong makapangyari ang salita mo sa kanila, na matayuan nila, Lord God, sa tamang panahon, sa tamang edad, Panginoon, sa tamang sitwasyon, sa binigay mong sitwasyon, Panginoon, yung calling mo sa buhay nila, Lord God. Dalangin ko na mapuno sila ng iyong mga salita at maging gabay po nila ito sa kanilang mga buhay, sa kanilang relasyon, sa kanilang pamilya, sa sitwasyon ng buhay nila, sa season na ibinigay mo sa kanila. Dalangin ko rin, Lord God, na anuman yung mga dalangin nila sa kanilang mga puso, ay ipagkaloob mo po ng naaayon sa iyong kalooban, Lord. Dalangin ko rin, Panginoon, na makita nila yung pagkatawag mo sa buhay nila. At pagdating ng panahon ay tayuan nila ito at magamit mo sila sa iyong kaharian, O Diyos. Paranas po sa kanilang kasiyahan ng panibagong buhay, panibagong taon ng pagsasama. Punuin mo sila ng pagmamahal mo, Panginoon, at ikaw ang maging pundasyon ng kanilang buhay, O Diyos. Salamat po muli sa buhay na ipinagkaloob mo sa aming mga kapatiran na nagdiwang at magdidiwang ng kanilang kaarawan, at sa mag-asawa, Panginoon, na nagdiwang ng kanilang wedding anniversary. Samahan mo sila kung nasan man sila, Panginoon, at patuloy na ingatan. Dalangin rin namin, Panginoon, ang pagpapala mo sa bawat isa. Lingapin mo nga po kami at samahan. Ingatan mo kami, Panginoon. Ang karunungan na nagmumula sa banal mong Espiritu ang maging gabay namin sa buong isang linggo. Ang mga salita mo ang aming lakaran, ang mga pangako mo ang aming panghawakan, at lagi naming tayuan ang presensya mo na hindi mawawala, hindi magmamaliw. Ganon din ang pag-ibig mo na pumupuno, Panginoon, sa aming mga puso't buhay. Muli, O Diyos, sa iyo ko po'y pinagkakatiwala ang bawat isa at ang buong isang linggo na darating. Dalangin namin ikaw lamang mamaitaas, madakila at mapuri sa aming buhay sa mga dadaan na araw. Sa iyo po, O Diyos, ang lahat ng kaluwalhatian, lahat ng pasasalamat, lahat ng papuri, lahat ng pagdakila. Sa pangalan mo po, Panginoong Jesus. Amen. Bago po tayo uwi ay papurihan natin ang ating Panginoon. What can I give to you that you don't already have? There's nothing I can do without the strength of your hand. Your ways are higher than the skies and beyond. Your face shines brighter than the sun. You are more than I